Basically sa kanila yung big deal sa kanila. Sa amin, normal lang sa akin yung tol, yung may aalis na babae sa akin, normal lang yun sa akin. Ilang beses na ako nakakaranas nun eh. Pag magpapatakbo ng ganong klaseng relationship na multiple women sa isang bahay, normal talaga na may aalis na babae. So, hindi lang nakikita ng internet dahil hindi naman lahat pinapakita ko eh. Mm-hmm. So, normal lang siya. At saka expected mo siya. Ako expected ko siya eh. Yung ibang tao kaya sila na heartbroken kasi iniisip nila forever na sila. Eh biglang magiging hindi forever. Basag. Diba? So, huwag mong isipin. Dapat magets mo lang na, yeah, pwede magbago to. Babae to eh. Paiba-iba to siya ng ano eh. Mm-hmm. So, pag nangyari yun, alam ko na yan. Hindi ka mabibigla. Paano nag-start to lahat? Itong gantong relationship na meron ka. Paano mo to dinecide na ganito? Paano, sino una dyan? Tapos ano yung mga nangyari? Paano ko dinicide? Siyempre, isang araw, dinecide mo sa sarili mo na, ito yung gagawin ko. At kailangan maniwala nung isang girl ko na kung magdadagdag ako ng isang girl, okay lang yun. Paano yun? Paano mo inisip yun? Okay, ito yata talagang pinakasimula nun eh. Dati, yung style ko sa mga relationship ko is, may babae ako mga kasama, makakasex ko siya, tapos iba naman. Yung parang, ano ba tawag doon? Playboy lifestyle, parang Okay. gano'n. Yung parang wala yung seryosong relationship. Yung ano lang, gano'n lang. Fuckboy era mo. Parang ganun. Ayoko yung word na fuckboy. Pero gano'n lang, Okay. right? Tapos isang beses, kailangan ko mag-shoot ng music video. Gusto ko magkaroon ng babae sa music video. So tinawagan ko yung mga babae ko sa phone book ko na nakakasama ko. Yep. Lahat sila kung ano-anong palusot sinabi nila. Hindi ako pwede. Tapos yung iba naman sabihin, sige, pwede ako. Pagdating ng araw na yun, biglang mag-flake. Okay. Hindi pala ako pwede. Okay. So naano ko parang, damn, sa lahat ng to, sinisex ko tong lahat ng to, wala akong magamit sa kanilang lahat. May mali. So parang nagsasayang ako ng oras dito. Diba? Wala akong maasahan sa kanila. Simpleng music video nga lang, hindi mo mahirap yung papagawa ko eh. Tatayo lang siya dyan, papakute lang siya eh. Hindi nila magawa para sa akin yun. Tapos bigla ako may nakikita mga ibang lalaki na pag magsisindi sila ng yosi, yung babae pa yung magla-lighter. Pag magtatanggal sila ng coat, yung babae pa yung magtatanggal ng coat. Pag darating sila, actually iba pa nga, pag magpapasok sila sa isang room, yung babae pa yung nagbubukas ng pinto. Yung ganong level ng pagka-loyalty ng babae, iniisip ko na, at napagsasabay niya pa yung mga babae niya, like sama-sama talaga. So para sa akin, may alam siya na hindi ko alam. Kailangan ko malaman yan. Yun ang gusto kong malaman. So nag-seek ako ng knowledge na ganun. Which is yun yung alam ko ngayon. Na yun rin yung tinuturo ko sa may mga courses din ako na ganun na tinuturo ko rin yung mga ibang nalalaman ko yung mabababaw na game. Tinuturo kong ganun eh. So nag-seek lang ako ng knowledge na ganun. Kung paano ba talaga yung maayos na relationship. Hindi about siya paano padamihin yung babae ko. Hindi naman ganun eh. Paano lang maging maayos na yung babae, loyal din talaga siya sa'yo at gagawin niya lahat para sa'yo. Baga ikaw yung mundo niya. Ganun. Na kahit pa may isa ka pang babae, wala lang sa kanya yun dahil ang gusto lang niya sumaya ka. Ganun. Nakita ko lang sa iba basically. Patagal, pagaling ako ng pagaling eh. Kaya nung una, di ba sabi ko sa inyo, marami ring nawala, maraming umalis, ganyan-ganyan. Dami ko hindi alam kasi. Okay. Tinan mo ngayon, wala pang dumadagdag na bago sa team ko. Kasi mas maarte na ako ngayon. Mas marunong na ako mag-screening. Yan, patalino ka ng patalino talaga eh. So pag may pumasok na bago dyan, mas solid yun kumpara dun sa mga ibang... Wala na dyan. Ganon. Kasi mas magaling na ako eh. Mas kaya ko nang i-handle yun. Wow. Experience lang din. Experience. Okay. Yeah. Paano mo naman tinalo yung sa sarili mo? Siyempre, naiisip mo, dumarating sa'yo, yung opinion ng mga tao about it. Ano yung thought process mo na dapat hindi ka nagiging affected nun? Kasi mukhang hindi ka naman nagiging affected nun. Kung ano yung pakialam nila na dapat wala naman. So, nakita mo ba yung nagko-comment? Like, na-check mo ba yung mga profile nila? Parang, pwede ka talagang di ma-apektuhan eh. Nandito, nagsasalita pa to.
Dapat bawal mag-login to eh. Parang ganun. So, yeah, hindi rin siya nakaka-apekto pag tinignan mo kung sino yung nagsasalita eh. Depende kung sino nagsasalita eh. Okay. Parang ganun. Para sa akin, tayo itong parang mga worms lang to nagsasalita. Hindi kayo nagmamatter. Parang. Tsaka sanay na ako sa ganun, tol. Sanay na ako dati pa lang. At bago rin pasukin yung laro na to, expected ko na siya. Okay. Kaya akala na mababasag pag hindi mo siya ine-expect eh. Ine-expect mo na magugustuhan ka ng lahat ng tao. So ngayon, pag may nag-bash sa'yo, focus ka dun. Ang dami naman pumuri talaga sa'yo. Yung isang nag-bash sa'yo, focus ka dun kasi hindi mo siya in-expect eh. So maganda pong pagpasok ko dito, expected mo na talaga siya. Ganoon naman talaga eh. Kahit sino eh. Kahit ngayong politician, artista, lahat may sinasabi sila eh. Sinasabi nga sila kay Pacquiao eh. Champion na yun ha. Oo din. May sinasabi pa sila, di ba? Oo. So, kahit kay Jay-Z, may sinasabi na sila, what the fuck? Ba't ka po magsasalita ng something kay Jay-Z? Like, sino ka ba, di ba? Parang, paano ka may masasabi pa kay Jay-Z? Di ba? Wala kang kisame, ang lakas mo talk shit. Di ba? So, yun ang point. Parang, nakikita ko na yung iba, normal lang sa kanila na may mga negative comments sa kanila. So, yun lang ang laro. How do you handle hate when you see it? Wag lang Wala na i-handle. talaga. Oh, pero binabasa ko yun. Yung iba, iniiwasan ng iba yun. Yung iba nagta-turn off comments pa eh. Oo. Di ba? May nakikita ko mga influencer, hindi nila makaya, nagta-turn off comments sila. Para sa akin, weak. Di ba? Basahin natin to. Di ba? Hindi naman nakaka-affect eh. Di ba? Breakfast mo, no? Oo, totoo, tol. At saka mismo yung mga ka-relationship ko din, sinasanay ko sila na ganun eh. Okay. Basahin nyo, magmanhid kayo, wala lang yan. Magigets nyo rin yan balang araw. Sa umpisa, hindi nila maintindihan. Di ba? Pero bandang huli, example, ako pa rin mag-ano na example, pag nakikita nila ako na hindi naapektuhan, kahit yung mga babae ko, yung mga homies ko, madadami na, hindi naman naapektuhan si Kuy. Kailangan mo rin maging example eh. Pero pag nakita ka nilang na-rattle, mararattle din buong team mo. So, kailangan, wala lang sa'yo talaga. Kailan mo naisip na magte-take ka ng lead? Magte-take ng lead, naisip. Hindi ko naman siya naisip. Ano lang siguro siya, natural lang siya na nangyayari. Parang hindi naman siya inisip na gano'n eh. Meron talaga yun eh. Lagay mo sa isang kwarto ang 5 lalaki, meron isang mag-lead yun eh. Natural, hindi na kailangan pag-usapan. Tapos ikaw yun. Nagkataon lang Kumbaga siguro. sa mapa, ikaw yung mid. Depende sa sa tropahan namin tol, depende kung ano yung nasaang mundo kami. Okay. Pwede kang point guard sa ibang mga tropa. Yes, kunyari sa mundo ngayon ng sa mga damit, si Frank wag dyan. Ayoko dyan. 'Di ba? O iba-iba ngayon siya. Kanya-kanya siyang ganun. Okay. Lahat may purpose. Mhm. Okay. Pag sumama rin kayo sa ibang tao, na sinabi mo nga, ikaw yung pinaka kulelat doon. Oh. Mas malalaking tao. Iba rin yung laro mo doon. Iba rin yung... Hayaan ko lang sila mag-lead dun. Pag-aralan ko sila, alamin ko, ganun. Pero ang technique doon, para makapasok ka sa ganun, kailangan mo rin talaga of so much value ka eh. Hindi Yes, ka rin ganun. basta makakapasok sa upuan na ganun eh. Yes, kailangan at least gusto ka man lang nila. Din. Either may ihahatid kang value doon or gusto ka nila. Okay. Yun, ganun dun. So, kaya ako nakakapasok rin sa mga ganun dahil sa kung sino lang ako eh, kadalasan. Ganun. Kung may dala akong astig ako eh. Gusto nilang magkaroon ng friend na ganun ba? Balik tayo sa relationships mo. So, pag pumupunta ka sa mall, sino holding hands mo? Holding hands? Holy shit. Hindi naman ako masyado nag-holding hands. Kasi one time nasa aura ako eh. Kaliwat kanan yung hawak mo eh. Yung Ako? ibang... Nakita mo? Oh. Okay. So, hindi naman na parang Hindi ako mahilig mag-holding sa hands. Commonwealth tol. tatabanda, parang sumilip ka sa tindahan. Okay. Parang ibang tao, that time, shopping bag yung hawak kaliwat kanan, ikaw, babae. Sa mall. Hindi Sila kumakapit sa akin. Mahilig parang silang ganun, kumapit. parang ganun. Ganon. Hindi masyado sa holding hands. Minsan, holding hands silang ganon. Okay, sige, ganyan. Pero mas more yung kakapit silang ganon. Okay. Parang nakaangkla. Kaliwat kanan. Yeah, ganon. And, I mean, paano yun? Normal lahat, ganon. Ako basta ang iniisip ko na lang, life. Yun ang iniisip ko. Tayo, iba di nakakaranas ng ganito eh. Yun ang maganda pag multiple women ka. Mood swing yung isa, pwede mo di problemahin. Dito ka sa mga nakangiti. Di ba? Kasi pag isa lang yung babae mo nag-mood swing, wala, buong araw mong isipin yun. Wala kang takas. Talaga, mararamdaman mo yung energy nun talaga. Mood swing siya, di ba? Parang tanga, di ba? Pero may dalawa ka pang nakangiti dito na lang tayo. Ngayon makikita na itong isa na pag nakangiti ako, dun ko lang nakukuha yung attention
nakuha yung attention ko. Kanya lang yung nakuha attention ko. E di mag-aayos na rin siya. Oh shit, kailangan ko mag-ayos Yun ang maganda dun. Pwede mo di sila isipin. Yun ang purpose nun basically. Okay. Isa sa mga purpose pala. Ano pang mga, sige, magbigay pa ng mga advantages ng ganyang relationship na I think bakit mo siya nililive? Diba? Kasi yung daming tao di naiintindihan eh. Pero pero bakit nga Hindi ba? ko naman, tol, iniisip kasi ng iba na masyado kong sinadya to. Okay. Hindi nila alam na yung babae ang pumapasok sa mundo ko eh. Hindi ko naman siya hinilay. Payag ako kahit may dalawa na dyan. Parang ganon? Sila yung may gustong pumasok sa mundo ko eh. So, anong magagawa ko? Alangan namang broken hearted ko sila. Di ba? So, sige, ganun lang. At saka tol, tingnan mo anong mas marami tol? Magandang babae o astig na lalaki sa mundong to? Mas maraming magandang babae. Umuulan ng magandang babae, unlimited yun. Ngayon nga may nagbe-birthday ngayon na 18 years old na maganda eh. Kada minute mayroong bagong magandang babae. Bihira lang yung lalaking okay talaga na lalaki. Bihira yun. Yung man. Yun ang bihira. Yung ibang babae nga namatay na lang na hindi pa nakaranas nun eh. Di ba? Yun ang bihira. Ngayon, kung yung itong man na to, ang rule lang sa kanya is isa lang dapat girlfriend mo paano na yung ibang babae? Hindi sila makakaranas ng ganung lalaki? Kawawa naman sila. Ipa-experience natin sa iba yung lupit natin. Di ba? Kawawa naman sila. Maganda ma-experience nila yun, di ba? At yun yung ginagawa mo. Hindi, tol. Hindi ako lang gumawa. Kahit nung unang panahon pa. Check nyo pa yung panahon pa ng mga hari-hari. Kahit nung sa Biblia pa eh. Yung mga astig na lalaki dun, sila yung, nasa kanila yung mga babae. Para maranasan din ng mga babaeng, yun, ganun sila, kaya rin sila, sino ba yung mga Genghis Khan, di ba, mga ganun. Yung may mga multiple women sila. Okay. Yun lang yun. Kailan nag-start to sa'yo? Bago ata mag-pandemic, yung ganun na klaseng relationship. Ano tawag doon? Ewan ko, multiple, hindi ko alam. Hindi, polygamy. Hindi ko alam eh. Basta, wala akong pakialam sa kung anumang technicalities na ano doon. Basta, may multiple na babae ako sa bahay. Love nila ako. Ano ba magagawa ko? Ano bang kasalanan ginawa ko? Hindi ko nga alam ba't nagalit yung mga tao sa akin eh. Ano bang kasalanan ko? Diba? Gusto lang ako ng mga babae. Ano bang, kung isipin mo, pati nga yung mga tao, galit sila sa mga babae ko. Ano bang kasalanan ng babae ko? Love lang naman nila ako. Diba? Nagpigalan naman sila ng kalamansi. Hindi ko alam kung ba't galit sila. Pero ang purpose sa iba kasi nun to make them feel good eh. To make them feel that they're above of somebody else. Yes. At hayaan natin. Ibigay ko ngayon sa kanila para maramdaman din nila. Kasi buong buhay nila, tulisipin buong araw hindi nila nararamdaman yun. Hindi sila nakakaramdam ng ganong saya. So pag ibabash nila ako, yan, sige, at least napapasaya kita. Ibash mo na ako, dito mo ibuhos sa akin yung frustrations mo. At least nabuhos mo sa akin. Kaysa may sapakin kang iba. Dito mo na ibuhos, comment lang naman yan eh. Ginaganon-ganon ko nga Pero pag nakita ka in person, never pa ako naka-encounter ng ganon. feeling ko papapicture. Oh, ganun. Malamang. Malamang. Kaya minsan pag may nagpapapicture sa akin, iniisip ko, ano kayong kinoment nito sa akin? Ano kaya klaseng hater kung to? sabihin ko kaya, anong pangalan mo sa Facebook? I-search ko harap-harapan sa kanya. Ganito ka magsalita sa akin. Diba? Parang ganun. Wala pa ako nai-encounter na talagang ayaw ako sa comment sections. Makikita ko sa totoong buhay. Wala pa ako nai-encounter na ganun. Na may sinabi siya sa akin, malamang nakikita nila ako, pero yung sasabihin na ganun, wala pa ako na ano. Bilib ako sa kanya pag may sinabi siya, ang tapang niya. Papalakpak ako, tapang mo ganun. Wala pa akong nakikita ng ganun eh. Love ang naano ko sa totoong buhay, love. Sa internet, hate. Pero sa totoong buhay, love, ganun. Nakakalito din, no? Hindi mo alam. Kaya totoo talaga dito. Hindi, minsan pag titignan ako ilang comments, okay, 257 comments, okay, good. Hindi na nagmamatter. Kung ano yung sinabi, no? Oh. Good numbers. Basta 257 comments, ilang share dyan. Yeah. Yun na yun, ganun. Okay. Ulit din. At least pinag-uusapan ako. Yung ibang tao, tol, isipin mo, hindi sila pinag-uusapan. Invisible sila sa mundong to. At least pinag-uusapan ako. What a life din. Kumbaga, kita mo,
Superstar, son. Oo din. Ano yung mga problema naman na kinakaharap mo dahil nga multiple yung babae mo? Bigyan mo ako ng mga example na mga semi-nagpapasakit ng ulo mo nangyayari dahil marami sila. Well, hindi talaga siya problema na Okay. problema. Mga petty-petty things. Kumbaga masaya siyang problema. Okay. Ganon. Let's say, kunyari lahat sila gusto nila ng quality time sa akin. Kaya yung sex, ganon. Okay. Minsan, gusto mong pahinga, parang ganon. Di ba? Parang yun yung mga pinoproblema ko. Parang ayoko makipag-sex ngayon Yun, yung mga good problems. Yung mga good problem yun. Or, let's say, and siyempre, mood swings yan sila. Di ba? Ganyan. Yun yung mga nakakainis. Para kasing tanga pag nagmo-mood swing sila Kumbaga parang, ano ba problema mo? Wala naman nangyaring masama sa'yo. Di ba? Ba't mo iniinis? Alam mo, iniinis mo lang sarili mo Di ba? Kaya wala naman talaga silang problema. Tayo, mga lalaki, may matitinding problema. Sila, wala Wala akong maisip. Ano bang problema mo? Wala. Yun mga ganung kabullshitan lang nila. Wala naman. Ano bang problema? Wala. Hindi, nalilate ka kasi tatlo sila inaantay mong maliligo, magbibihis, gano'n. Wala ka pa mga gano'n In-adjust ko na yung oras ko nun. Nag-adjust ako na nun. Calculated mo na. Calculated na yun. Okay, Ganon. tatlo sila mag-aayos, gantong oras. Kaya hindi pwedeng isa lang yung banyo pag magagano ka rin ng relationship, ako para sa akin kung tatatlong babae ka, dalawa, at least may dalawa silang tig-isang kwarto, ano man, paabutin mo sa ganun. So umpisa pwedeng wala muna, pero hanggat kailangan tig-isa silang kwarto, may multiple na banyo. Kasi kung isa lang ang banyo, wala, alas 6 na kayo ng gabi makakaalis nun. Ang tagal. Minsan iniisip mo, anong ginagawa sa loob nito, no? Ang tagal. Ang bagal nila kumilos talaga, no? Nakakatawa sila sa ganun, Ano yung mga okay, sige. Ganun yung mga nagiging problema, petty, tas yun yung mga nagiging issues, no? Pero, nagkaroon ka ba ng problema sa mga families nila? I'm sure lahat sila legal age. Pero alam mo yun, syempre, nanay ni ganito. Yeah. Syempre, hindi naman to lahat ng belief katulad nung sa'yo. Yung ine-impose mo dyan sa team mo, sa crew mo, sa mga babae mo. Hindi yan abot ng maraming tao. Yeah. Specifically dito sa Pilipinas kasi hindi naman nating culture yun. Pero meron bang nangyaring situation na you have to deal with a parent or a family member? Yung mga solid ko sa akin ngayon, wala naman. Wala. Pero yung mga ibang dumating doon na 2 months lang sila tumagal, 1 month, ganyan. Yun may mga sinasabi yung mga family nila. So, naging factor yon ng pag-alis nila, parang ganon. Siguro na sasalitaan sila ng pamilya nila, ganon. Naging ganon yun. Pero hindi naman umabot sa point na kailangan ko harapin yung mga magulang nila, gano'n. Kasi minsan, kuya, sabihin, gusto ko daw makausap ni mama. Ayoko! Feeling ko si Frank, yung ipapapunta mo doon. Frank, solve mo to. Minsan may mga gano'n, gusto ko daw kausapin ni mama. Kasi syempre, nalilito yung nanay niya. Ba't ka sasama sa ganyang klaseng lalaki, di ba? Kumbaga, kabit ka dyan, or di ba? Syempre, sa thinking nila. Oo, gano'n. Ba't ka, so, gusto ko nang kausapin ni mama. Parang gano'n. Ako naman, ayoko. Pwede namang hindi Ano magagawa nila kung ayoko silang kausapin? Tsaka parang sa akin, buti nga, pinatulang ko tong anak mo di ba? O tingnan mo, wala yung mga babaeng yun. Wala na sila sa akin. O sino ngayon yung kasama nila? Mapagmamalaki ba nila yung lalaking kasama nila? Baka nga yung nanay nung nagsisi. Tangdat pala, pinasama kita lang sa kalbong yun. Di ba? Parang para sa akin ganun Kumbaga para sa akin, kung di nyo maintindihan, di nyo makita yung lupit ko, problema nyo na yan. Kahit sa babae, kunyari umalis siya, ganyan, di niya nakita yung lupit ko, problema niya na yun. Ako magtutuloy-tuloy lang din naman ako paangat Lahat yun, bawat tao tol, meron akong nalalaman na lesson Halos lahat yun sila. So parang lahat yun sila nakatulong din sa akin siguro kung sino ako ngayon. Dami akong natuloy, mga kaibigan ko nawala na, di ko na friends, mga biglang ayaw na nila ako, hate na nila ako. Ayaw ng mga asawa nila sa'yo. Pwede rin, yung mga babae rin na ayaw na nila ako. Lahat yun sila, may nakuhaan ko ng lesson Okay. Na magagandang nangyayari. Okay lang din. Lahat dati nung hindi pa ako nakakita ng mga bahay sa rich neighborhood talaga. Kasi ang nakikita ko lang yung mga medyo rich neighborhood na bahay. Akala ko yun na yun. Pero nung napasok ko dun sa mga neighborhood na talagang rich neighborhood, na yung mga bahay dun pag tinignan mo, parang isipin mo agad, mukhang illegal kinuha tong bahay na to Yung ganun, dun naging totoo sa akin, shit, may mga gantong bahay pala. Pwede pala talagang tumira sa gantong bahay. Gusto ko yung ganyan na klaseng bahay at neighborhood. Dahil nakita ko siya. Kung hindi ko siya nakita, hindi ganun yung pag-iisip ko. Isa yan sa mga solid na mixtape na trip ko. Rich Alin? Neighborhood.
O alam mo, nung Sa paligid ko. Pero nung sinulat ko yung rich neighborhood, akala ko rich neighborhood yung tinirahan ko nun. Yung pala. Hindi pa pala. Nakakita ako ng mas rich. Holy shit. Ito ang rich neighborhood. Yun, kaya maganda rin makita mo talaga siya eh. Malalaman mo na marami kang marirealize ba? Anong headspace mo every time na nakaka-feel ka ng success? Pag may win, like alam mong tangina you take home the bag sa move na to. Kaya mabilis siyang ginawa, kaya matagal siyang pinag-usapan, plinano, kaya matagal siyang bago na execute. Pero every time na alam mong na take home mo yung bag, ano yung ginagawa mo? Balik sa mahirap ulit na na spirit. Ganun. Okay, nakuha natin to pero perang kahapon na yan eh. Ngayon wala ulit tayong pera. Bakit ganun? Para lang hindi ako masyadong makomportable doon at isipin kung paldo na ako. Ganun. Ngayon, kahapon na pera yan. Zero ulit tayo ngayon. Ulit tayo ng bago. Mas masarap yung ganung feeling eh. Yung gigil mo nandoon ba? Yung hustling spirit mo, yung ganun. Mas gusto ko yung ganun eh. Bakit laging pera ko eh? Para sa'yo, ano yun? Hindi naman laging pera lahat. Iniisip ng mga tao, ganun. Puro pera ka lang po. Puro pera. Di nga ako ganun na klase ng tao. Mas nakafocus nga ako dun sa mga bagay na hindi mabili ng pera. Mas mahirap yun eh. Ganun. Parang yan, may solid ka na crew. Hindi mo mabili yan. Priceless. Love and loyalty ka ng mga babae mo, hindi mo mabili yan. Respect ng mga ibang G sa'yo, hindi mo mabili yan. Yung mga G na nagmamatter sa'yo. Oo, mga G na nagmamatter, hindi mo mabili yan. Yung tikas mo, hindi mo mabili yan. Yung swag mo, hindi mo mabili yan. Yun yung mga, mas gusto ko yung mga ganun eh. Pero parang madali lang yan. Kasi may nakausap ako mayaman, sabi niya, huwag ka ganong sa pera, masyadong mabahala dyan. Yung tanga nga, yung mayaman, madali lang yan. Kung ano yung nasa iyo ngayon, yan ang priceless. Kasi may mayaman na punta sa bahay ko. Okay. Gusto niya magpaturo sa, milyonaryo talaga to, dollars. Okay. In dollars. So, gusto niya magpaturo sa akin about sa relationship. Kasi sabi niya, lahat, Milyonaryo siya sa business, failing siya sa relationship. Parang gano'n. basically, ang sabi niya, lahat nasa akin na. Pera, kotse, bahay, lahat na. Matek, lahat na. Pero wala ako nang nasa iyo yung ganyang klaseng relationship na maayos na relationship. Maraming pupunta sa bahay ko na gano'n, mga dollar millionaires, mga hindi Pinoy. Nagpapaturo lang sila ng gano'n sa akin. Game na yun. O, sabi niya sa akin, yung kung anong meron ka, priceless. Kung anong meron ako, makukuha mo yan. Yung tanga, nagkakapera eh. Pero yung sa'yo, mahirap maano yan. Kaya nandito ako para magpaturo sa'yo. Yun. Kaya, nagtuturo din ako ng mga ganun. May mga nagpapakonsult sa akin, mga alam ko, ganyan. Yung consultations mo, paano yun gumagana? Paano ba? DM, ganyan. Or sa Telegram group ko, sa free Telegram group ko. Yan. Free Telegram group. Anong pinagkaiba ng free sa paid? Yung paid, nagkikita-kita kami talaga dun. Minsan nakakasama nila kami mag-dinner, mag-coffee. Yun, Okay. mas exclusive na grupo yun eh. Yung free, mas madaldal ako dun pero hindi nila ako nakikita. Pero mas madami akong sinasabi dun. Sa free. Yeah, sa free. Okay, tas may exclusive Yung treatment din yun. Yung 2 Jeans exclusive namin, yun mas mas nagkikita-kita Magkano kami. yun? Is it monthly thing? Is it... Parang 2.5 yata every 3 months sa ngayon Okay. Pero pag tumagal yun, magiging monthly na yan. Quarterly? Okay. Ngayon, ganun lang. Ganun lang siya sa ngayon. Pero balang araw, maglalabas kami ng mga course, ng mga alam ko talaga. Inaayos lang namin ngayon yung pagkaplano nun eh. Pero maglalabas. Kasi kung yung itong mga dollar millionaires pumupunta ng bahay ko para magpaturo, ibig sabihin meron Paano pa akong yung hindi alam. makapunta sa'yo, no? Ibig sabihin meron akong alam na dapat din malaman ng iba. Na of value. Na kaya nilang bayaran nga eh. Yeah, ganun. Okay. So, gagawa ka ng courses. Ito, bakit sobrang dami mong free game na binibigay sa mga kanta? Sobrang dami mong free game na binibigay sa mga podcast mo, sa content mo. Every time na nagva-vlog ka, tapos may sasabihin kang free game, parang hihinto yung oras, tapos magdadrop ka ng game. Bakit? Minsan nga iniisip nilang game yun, pero sa akin common sense lang yun eh. Parang icing lang siya eh. Alam mo yun? Icing lang siya. Kung makikilala nila ako ng malalim pa, yun talaga parang, mga ano sila. Noong nakaraang gabi lang may nakipag-meeting sa akin na foreigner din siya. Kilala siya sa internet pero hindi siya sa Pinas kilala. Gusto lang din niya kumuha ng wisdom sa akin. Talagang tulala siya eh.
Yep. Yung mga ganun sinasabi ko, hindi na nalalaman ng mga tao yun. Ng iba, kahit nga sa free telegram group ko, hindi sila nakakarinig ng ganun sa akin. Yung malalim talaga. Yun, ang mga nakakarinig nun, yung mga kaibigan ko, yung mga nagbabayad sa akin. Yun yung mga nakakarinig nun. Ang galing lang kasi naposisyon mo yun ng ganun tapos kahit ang daming taong hindi nagigets. May mga taong nagsusubscribe, naniniwala, sumusunod, bumibili. Yeah. Marami talaga hindi nakakagets nun. Nakita mo yung comment section ko sa Facebook, 99% hate, di ba? Sipin mo yun. Lahat. Pati sa TikTok, ganun, 99%. Sa Instagram, medyo okay pa eh. Pero umaabot na rin yung mga ulupong dun eh. Pero sa Facebook, pag tinignan mo, talagang hate. Yung dami, matitindi yung mga sinasabi nila sa akin, di ba? Parang ganun. Dami nag-hate sa akin eh, no? Wala eh. Kakaiba yung pinapakita mo sa lahat eh. Tsaka wala kang takot ipakita yun eh. They hate me cause they ain't me. Ken, yeah. They hate us cause they ain't us. They ain't us. Ang dami, no? Tol, inang yan, parang most hated ako minsan, no? Pag tinitingnan mo sa internet, most hated, ganun. Pero ang galing kasi parang feeling ko naman, may mga sakuna, may mga ganong problema, di ba? Tapos biglang lalabas yung balita tungkol sa'yo. Yun yung nagbabalance out ng internet eh. What you mean? May mga malalaking balita, may mga negative na lalabas nangyari. sa akin na ganun, Tapos merong nangyari tungkol sa'yo, ikaw yung pag-uusapan. Yeah. Parang nababalance out yung sistema. Pero alam mo, tol, mula nung dumating ako sa ganyang level na, pag nakakita na ako ng kwento mula sa ibang celebrities, yung mga ganun, o ano man, hindi agad ako naniniwala na. Kasi naranasan ko na maging, ako yung nasa kwento sa pinag-uusapan ng bayan, kasi hindi totoo. Yung pinag-uusapan nila, yeah. Oh, malayo sa katotohanan. Nagmumukha lang siyang totoo kasi hindi ako sumasagot eh. Tsaka maraming nagsasabi. Yes, maraming nagsasabi at kilala akong hindi sumasagot kahit anong mangyari. So, pag nakakita ako ng ibang artist o ano man na nalalagay sa controversial na shit, hindi agad ako naniniwala kung isang side lang yung narinig ko. Kailangan ko munang marinig yung kabilang side. Tsaka ako magdi-decide siguro kung maniniwala ako o hindi. Pero yung mga tao kasi isang side lang, enough na sa mga tao marinig nila yung isang side eh. Kaya nga, ang dali nilang mauto kung iisipin mo eh. Paano madali mo ito? Tol, isipin mo, maniniwala ka sa isang bagay na isang side pa lang naririnig mo. Pero may kwentong lumabas tungkol sa akin. Sinabi ng rapper na to or ng vlogger na to, ano man. Hindi pa nila narinig yung side ko, pero naniwala na sila sa sinabi nito. Isipin mo kung... Anong tawag mo sa mga ganun? Adbots, mga ganun. Ganun. Adbots sila. Adbots, so. Ganun. So, isipin mo yung tula, di ba? Nagigets mo? Ako hindi ako ganun eh. Ganun ka kadaling mauto. Sobrang nauto sila. Tol, grabe talaga. Yung mga balitang lumabas sa akin, napapailing na lang ako. Layos ako totohanan nito. Parang yung alam lang ng mga to. Pero bakit di mo pinagtatanggol sarili mo? Ba't di ka sumasagot? Kailangan ba sumagot? Hindi ko alam eh. Tsaka parang swerte sila pag sinagot ko sila eh. At saka pag kami sinagot kang isa doon, parang obligasyon mo na rin sagutin Sumagot lahat. No? Oo, sumasagot pala si ano, di ba? Tsaka yun nga, swerte sila pag sinagot ko sila. At tsaka ano ba ang goal nila? Mapasagot ako. Ang goal nila is kuhain yung attention ko eh. Wala naman sila ibang goal. Yung goal nila, kuhain attention ko. Ba't ko ibibigay ngayon? Diba? Imagine mo, sumagot si Jesus Christ. Tangina, what the fuck? Sumagot si Jesus Christ sa